Ngayon po ay March 19 at ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ni Maria, at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalang tao na. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Palibhasa ay taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na ipinaglihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang lalaki, Jesus, ang ipapangalan mo sa kanya, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Muli ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, the spouse of the Blessed Virgin Mary. At sa ating pagdiriwang sa kanyang kapistahan, hinamon tayong tularan si San Jose sa kanyang pamumuhay at naway mahawa tayo sa kanyang kabanalan. Wala pong pananalita o kahit isa man lamang salita na binigkas ni San Jose na naitala sa banal na kasulatan. Kaya masasabi nating napakatahimik na tao itong si San Jose. Bagamat tahimik, ngunit hindi po ito nangangahulugan na siya ay mahina o passive lamang o walang aktibong tugon sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Ang totoo, si San Jose ay napakaaktibong sumang-ayon, nakibahagi at nakiisa sa plano at ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Tinanggap at sinunod niya ang gabay ng anghel na nagpakita sa kanya sa kanyang panaginip. At ito ay isang pagsasalarawan ng mapagmahal na pakialam ng Diyos sa buhay ng banal na mag-anak sa Nazaret. Lagi pong tinutulak at ginagabayan si San Jose na gawin ang tama at matuwid dahil siya ang taong laging pinapakinggan ng Diyos sa lahat ng oras ng kanyang buhay, siya man ay gising o tulog, at laging handang sumunod sa kanyang kalooban. At isang taong matuwid itong si Jose. Si San Jose ay matuwid hindi lamang dahil iniligtas niya si Maria sa maaring darating na kahihiyan at kamatayan sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa kanya ng palihim. Dahil ayon sa batas ni Moses, a woman who is found not to be a virgin when she is brought to her husband's home shall be stoned to death. Yan po ay ayon sa aklat ng Deuteronomy chapter 22 verses 20 to 22. At si Jose ay isang matuwid na tao hindi lamang dahil iniligtas niya si Maria sa maaring darating na kapahamakan, kundi dahil buong kababaang loob at pagkamasunurin niyang tinanggap ang kalooban ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili na walang pagdududa at pasubali sa plano ng Diyos. He quietly fulfilled the mission God entrusted to his care. He dedicated all his efforts and committed himself to the care of Mary and Jesus. Kaya sa ating pagdiriwang ng kanyang dakilang kapistahan, hinamon tayong tularan si San Jose. Una, tulad kay San Jose, naway matutunan din nating pakinggan ang tinig ng Diyos sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Ikalawa, tulad kay San Jose, we may also work in silence and with sincerity for God, na gumagawa at magtatrabaho tayo ng tahimik at hindi lamang for fanfare, publicity, or pictorials. Tanggapin at tuparin natin ang ating tungkulin sa Diyos na walang paghahanap ng awards, rewards, commissions, or commendations. Gagawin natin ang ating mga tungkulin hindi po para sa ating sariling benepisyo at kapakanan, kundi para sa benepisyo at kapakanan ng mga taong ating pinaglilingkuran. Tularan natin si San Jose na nagpasya sa lahat ng bagay sa liwanag ng plano ng Diyos at hindi po para sa kanyang kapakanan at kalamangan. Ikatlo, tulad kay San Jose, let us also be prudent in our ways and manners, lalo na sa ating mga pagpasya at mga ginagawa
upang hindi po masira ang pangalan at reputasyon ng ibang tao dahil lamang sa ating pagkatakles. Kaya maging tulad tayo kay San Jose sa ating pag-aalaga at pag-iingat sa kabutihan at buhay ng ating mga mahal sa buhay at sa mga taong nasa ating pangangalaga. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.